Gabriel, ano ang ibig mong sabihin? Naipaliwanag ko na. Ang coastal plot ay akin. Maria, umalis ka sa Hongcheng. Dahil gusto mo talaga ng laban hanggang kamatayan, tutumbasan ko iyan. Si, pero ikaw ang mamamatay, hindi ako. Makikita natin. Mahal, nasaan ka? Kami ni Elena ay naghihintay sa iyo. Kakaalis ko lang sa Perlas. Bastardo si Gabriel Sterling. Nababaliw ako sa kanya. Anyway, darating ako riyan agad. Nag-unlock ang sistema ng pagmamahal. Ngayon makikita mo ang puntos ng pagmamahal ng iba sa iyo. Puntos ng pagmamahal? Ano yan? Baka napapaginipan ko lang. Mahal, gising ka na. Ano ang pakiramdam mo? May numero nga. Ito ba ang puntos ng pagmamahal? Mahal, ano ang tinitingnan mo? Mayroon ba sa mukha ko? Wala. Mahal talaga ako ni Ricardo. Ang puntos ng pagmamahal niya ay kulang na lang ng isa. Mahal, kung masama ang pakiramdam mo, sabihin mo agad sa akin. Okay. Binibining Maria, may problema. Nandito ang tagapangulo ng grupo ng Perlas. Gabriel Sterling, ano ang gusto niya? Ano? Hindi mo ako tinatanggap. 70 puntos. 7 laban sa 70 puntos. Paano nangyari iyon? Malinaw na magkaribal kami. May mali sa sistemang ito. Ginoong Gabriel, may sakit pa ang kasintahan ko. Hindi siya makakapagtrabaho ngayon. Mangyaring umalis ka. Sino ang nagsabing para sa trabaho ako? Pumunta ako rito para makita si Binibining Maria na nahihirapan. Talagang kasiyahan ito. Ikaw, Ano ba ang sinisigaw mo? Ito ay ospital. May discomfort ba? Kahit ang doktor ay may 30 puntos ng pagmamahal, bakit si Ricardo, na dapat ay kasintahan ko, ay may iisahing digit na puntos ng pagmamahal para sa akin? Maaring, na ang mas mababang puntos ay nangangahulugang mas malaking pagmamahal. Sabi ko, may discomfort ba? Bumaba ang puntos ng pagmamahal, sakit lang ng ulo, wala nang iba. Salamat, doktor. Wala iyon. Nagkakasakit ang ulo. Obserbahan ka namin ng isa pang araw. Kung walang problema bukas, maaari kang lumabas. Kaya nga ito ang puntos ng pagmamahal. Mas mataas ay mas malaking pagmamahal. Kung gayon, niloloko ako ni Ricardo. Pero ang bastardo na si Gabriel, ano ba ang kanyang pakay? Doktor, dapat ko bang tingnan muli si Binibining Maria? Kung masaktan muli ang ulo niya, paano siya makakapamuno sa grupo ng liwanag? Gabriel, hindi kita hahayaang kausapin si Maria ng ganyan. Hindi umimik si Maria, at ikaw ay nag-iingay dito na nagpapakita ng sobrang pagmamalasakit. Mahal, palalabasin ko siya. Tigilan niyo ang pagtatalo, lumabas kayong lahat, kailangan ko ng sandaling panahon na mag-isa. Kalihim Santos. Samahan sila palabas. Pakiusap. Mahal, magpahinga muna. Babalik ako sa umaga. Amo, nahanap namin ang driver na bumangga sa kanya. Alam mo ba kung sino ako? Grupo ng Perlas. Ginoong Gabriel. Alam mo na, magsalita ka. Sino ang umupa sa iyo? Ilabas mo na. Maaari kitang dalhin diretso sa istasyon ng pulis. Kung hindi ka magsasalita, ayos lang sa akin. Nadalhin ka sa aking bahay para sa kaunting usapan. Nakamaskara siya. Talagang hindi ko siya nakita ng maayos. Hindi makita ng malinaw, ha? Kung gayon, kailangan kong ibintang lahat ito sa iyo. Ang paghawak sa kanya ay ang pinakamasamang desisyon na iyong ginawa. Magmaneho ka. Bumalik sa kumpanya. Ginoong Gabriel. Ang bagal. Ano? Patay na ba iyong bobong babae? Hindi pa. Gasgas lang. Makakalabas siya bukas. Sinabi ko sa iyo na walang kwenta iyong talunan. Hindi ka naniwala sa akin. Tingnan mo ngayon. Nasayang ang perpektong pagkakataon. Ano ang gagawin natin ngayon? Huwag magmadali. May mas magandang ideya ako. Anong ideya ang mayroon ka? Nakilala ko si Gabriel ngayon. Kung makikipagtulungan tayo sa Perlas, ang pag-alis kay Maria ay magiging napakadali. Sigurado ka bang matutulungan niya tayo? Huwag kang mag-alala, 100%.
Si Gabriel Sterling at si Maria Vance ay magkaaway na lubos. Makikipagtulungan tayo sa kanya, laban kay Maria. Baka may mapala tayo riyan. 2 ibon sa isang bato. Makatwiran. Pero medyo nag-aalala ako. Pagkatapos niyang alisin si Maria, kukunin na ba niya ang grupo ng liwanag? Paano kung ganito? Mayroon tayong backup plan. Mahal? Nakalabas ka na sa wakas ng ospital. Nagluto ako sa iyo ng espesyal na tanghalian. Tandaan mong kainin yan kapag tapos ka na. Sandali, higit sa isa ang ginawa mo? Anong problema, Maria? Hindi pa rin maganda pakiramdam mo? Hindi. Wala. Sinimulan ko itong gawin ng alas 5 ng umaga. Kailangan mong tandaan na kainin yan kapag tapos ka na. Binibining Maria. Kalihim Santos. Kung may taong halatang galit sa iyo, bakit sila magpapanggap na mabait sa iyo? Tiyak na may binabalak sila. May binabalak. Mahal, kung hindi ka maganda ang pakiramdam, sabihin mo agad sa akin. Nagluto ako sa iyo ng espesyal na tanghalian. Tandaan mong kainin yan kapag tapos ka na. Para mangyari ang ganitong bagay minsan ay sapat na bihira, ngunit 2 beses na sunod-sunod, at kasama ang 2 iyon. Kalihim Santos, maghanap ka sa akin ng pribadong investigador. Kailangan kong suriin ang isang bagay. Naiintindihan. Sandali. Dalhin mo ito kay Ricardo. Sabihin mong ako ang gumawa. Hindi mo talaga kilala ang isang tao. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, Ginoong Gabriel, hindi ka pa rin natutong kumatok. Sa kung gaano tayo kalapit. Bakit kailangan ko pang kumatok? Maria, si Gabriel ay mananatili sa atin sandali. Kailangan kayong dalawa na magkasundo. Gabriel, huwag kang umalis. Tatay, bakit mo pinapunta si Gabriel sa ibang bansa? May sarili siyang mga bagay na gagawin. Ngayon, kailangan mong mag-focus sa sarili mo. Ang mga bagay na ito ay hindi kailangang gawin para sa akin. Gumising ka na. Bantayan mong mabuti ang grupo ng liwanag. Kung sakaling lumampas si Gabriel, huwag mo siyang sisihin. Ako ang nagkasala sa kanya. Ginoong Gabriel, nagbibiro ka. Dumating ako agad pagkapalabas ko sa ospital. Sabi kang makita ako. Hindi mo maaaring mapanalunan ang proyekto sa baybayin. Iminumungkahi ko na sumuko na si Binibining Maria ng maaga. Natatakot si Ginoong Gabriel na makuha ko ito. Pagkatapos kong makuha ang lupaing ito, malalagpasan ka ng liwanag. Binibining Maria, sobra mong tinatantiya ang liwanag. Sige. Paano kung magpustahan tayo? Akala mo takot ako. Sabihin mo, ano ang pusta? Kung manalo ka, tutulungan ka ng perlas na paunlarin ang proyektong ito ng libre. Kung matatalo ka, magiging kasintahan kita sa isang araw. Ano ang masasabi mo? Anong sasabihin mo? Parang takot ako sa'yo. Usap tayo. Sandali lang. May iba pa? Ang suit na ito, talagang bagay sa'yo. Gabriel, anong laro mo? Gusto mo ba ako? Gusto mong malaman? Hindi ko inakala na gagawin mo ito, Binibining Maria, para sa grupo ng liwanag. Bumaba ka sa paggamit ng bitag ng pag-ibig? Sayang, hindi ako tinatablan ng trick na yan. Paano ito nahulog? Pinapayuhan ko kayo, Binibining Maria, na umayos kayo. Pagkatapos ng lahat, may nobyo ka. Ako. Ikaw, Gabriel Sterling. Ha! Tingnan natin kung gaano katagal mo kayang panindigan ang papel mo. Direktor Elena, Ginoong Gabriel mula sa grupo ng Perlas, ay nandito sa kumpanya. Hindi ka ba pupunta para makita siya?
Ginoong Gabriel, kung magsasama tayo sa Perlas, ang pag-alis kay Maria ay magiging madali lang, di ba? Sige. Siyempre, pupunta ako. Ginoong Gabriel, Mayroon akong dapat pag-usapan. matutulungan kitang ibagsak ang grupo ng liwanag. Gusto mong atakehin ang grupo ng liwanag? Tinutugis mo ba si Maria? Tama. Si Maria ba ang nagsugo sa iyo? Bumalik ka at sabihin sa kanya, ang mga trick na ito ay masyadong pambata. Katawa-tawa, Ginoong Gabriel, nagpapalaro ka ng mga ito at pinapunta mo ang nobyo niya ng personal. Bobo ba siya? O iniisip niya na, bobo ako? hindi, Ginoong Gabriel, ikaw. Ginoong Gabriel, Gabriel, anak ka ng puta. Ang iyong puntos ng pagmamahal ay napakataas at nagpapakunwari ka pa rin. Magpatuloy kang magkunwari, magpatuloy kang magkunwari, magpatuloy kang magkunwari. Anak ka ng puta. Magkunwari, magkunwari, magkunwari. Binibining Maria. Lahat ay naayos na. Binibining Maria. Mabuti. Dumating si Ginoong Gabriel kanina. Tungkol ito sa lupain sa baybayin, hindi ba? Dapat ba nating itulak ang mga kasosyo ng kaunti pa? Kung tutuusin, nanganganib ang kaligtasan ng kumpanya. Hindi natin hahayaang makuha ito ng grupo ng Perlas. Kalihim Santos, hayaan mong magtanong ako sa iyo ng isa pa. Kung ang isang tao ay may matinding damdamin para sa iyo, ngunit lagi ka pa ring sinasalungat, ano ang ibig sabihin noon? Siguradong sinusubukan nilang makuha ang iyong atensyon. Karaniwan, ganyan ang ginagawa ng mga bata sa elementarya. Parang bata. Tungkol sa lupain sa baybayin, ipagpaliban muna natin ito. Malamang na hindi tayo talagang sisirain ng Perlas. Bakit? Hindi ba si Ginoong Gabriel ang ating kaaway? Hindi mo maiintindihan. Binibining Maria, nakuha na ng Perlas ang lupain sa baybayin. Ano ang sinabi mo? Sigurado ka bang Perlas ito? Oo, ngayon lang. Si Ginoong Gabriel mismo ang dumating para pumirma. Sabi niya galing lang siya sa inyo. Bastardo. Gusto mo bang sirain ang kontrata? Pasensya na. Sobra-sobra ang alok nila. Binibining Maria, ang proyektong ito, pumirma na tayo ng mga kasunduan sa kooperasyon sa ilang kumpanya. Kung magkakaroon ng problema sa puntong ito, ang bayad parusa lang ay sasakal sa atin. Alam ko. Pigilan agad ang balita Oo. Binibining Maria, saan ka pupunta? sa Perlas. Para makipag-ayos sa bastardong iyon. Ginoong Gabriel, masamang balita. Nandito si Binibining Maria. Huwag magmadali. Maupo ka. Tigilan mo na ang pagpapanggap. Baliktad ang mga papel mo. Binibining Maria, nandito ka tungkol sa lupain sa baybayin. Nasabi ko na, determinado ang Perlas na makuha ang lupaing iyon. Gabriel. Seryoso ka? Akala mo, nagbibiro ako? Gabriel. Bakit hindi mo sabihin ang iyong mga kondisyon? Kung ibibigay mo ang lupaing iyon sa ngalan ng liwanag, ipapangako kong gagawin ko iyon. Kahit anong kondisyon. Lahat ng kayang gawin ng liwanag, kayang gawin din ng Perlas. Bobong tanga. Binigyan kita ng pagkakataon at sinayang mo. Sige, magpatuloy ka sa pagpapanggap. Mahal, nagpareserba ako ng restaurant para ngayong gabi. Saan ka? Susunduin kita. Mamaya, sa gusali ng Perlas, mahal kita. Ang lakas ng hawak ni Ginoong Gabriel. Tanga ka. Halos. Dahil ayaw magpabago ni Ginoong Gabriel, kunwaring hindi ako nandito. May date pa ako. Sige. Binibining Maria, noong huli ay pinahanap ninyo sa amin si Ricardo at Elena. May progreso na kami. Gaya ng inaasahan ko. Sabi ng investigador, baka nagtatago sila ng iba pang bagay, at baka may connect pa sila sa lupon ng mga direktor ng grupo ng liwanag. Iniimbestigahan pa namin. Ang lupon ng mga direktor. Paano sila nasali? Binibining Maria, kung hindi natin sisiyasatin ito ng malalim, at hahanapin ang ugat,
Ang grupo ng liwanag, baka magkaproblema ng malaki. Una, magkunwari lang na walang nangyari. Elena, bakit siya darating? Para sorpresahin ka, syempre. Sobra nga ang sorpresa. Huwag kang magalit, okay? Sa araw na kasing importante ngayon, syempre ang isang mabuting kaibigan ay narito para masaksihan ito. Ricardo, hindi mo pa sinabi sa mahal mo? Ano? Ang proposisyon. Proposisyonan ka ni Ricardo ngayon? Ginoong Gabriel, ang mga papeles para sa lupa ay handa na. Tungkol naman sa pinagsamang pag-unlad kasama si Liwanag, dapat mong sabihin kay Binibining Maria ang tungkol dito kapag dumating siya. Bakit ang daldal mo? Walang bonus ngayong buwan. Ako. Amo, kung galit ka, kausapin mo si Binibining Maria. Nasa sa restaurant na lagi mong pinupuntahan. Ano ang tinitingnan mo? Ihanda mo ang kotse? Gusto mo akong pakasalan? Mahal, nagpasya na ako. Mabuti kitang pakitunguhan mula ngayon, ng buong puso ko, ikaw lang ang mamahalin. Ricardo, grupo ng liwanag ay iniwan sa akin ng aking ama. Kaya kahit na magpakasal tayo, kailangan kong pumirma ng kasunduan bago ikasal. Ang ating mga ari-arian ay mananatiling hiwalay. Mahal, hindi ko hinahabol ang iyong mga ari-arian, ni ang grupo ng liwanag. Pumirma ka ng kahit anong prenup na gusto mo. Mahal kita kung sino ka. Maniwala ka sa akin. Parang maniniwala ako sa'yo. Ipinipilit nila ang isang prenup. Ano ang binabalak ng dalawang iyon? Ang dalawang ito, baka may iba pang tinatago. Baka sila ay sangkot pa, sa lupon ng mga direktor ng grupo ng liwanag. Mukhang kailangan kong makisabay. Sumang-ayon muna, pagkatapos sundan ang bakas. Narito ba si Binibining Maria? Oo, narito siya. Dumaan sa ganitong daan. Mahal, pakakasalan mo ba ako? Ayusin mo ang iyong sarili. Protektahan ang grupo ng liwanag. Iyan ang kailangan mong gawin para sa akin. Mahal, mamahalin kita ng buong puso ko at aalagaan ka. Pakasalan mo ako, sige. Ako. Tanggap. Ako. Ipinapangako ko sa iyo. Eto. Napakaganda ng singsing. Hindi ko kayang isuot ito. Kahit anong gusto mo. Ginoong Gabriel, baka hindi natin dapat pumunta doon? Ginoong Gabriel, ang galing ng pagkakataon, si Maria at ako ay kakapahayag pa lang, hindi ka ba upo, makipagdiwang ka sa amin. Binibining Maria, seryoso ka ba? Ginoong Gabriel, pakinggan mo ang sarili mo, si Maria at ako ay nagmamahalan, maaaring kalaban ka sa negosyo, ngunit ngayon, sa lahat ng araw, ang mawalan ng kontrol ay hindi magandang tignan, hindi ba? Binibining Maria, ang taya sa pagitan natin. Hindi mo nakalimutan, hindi ba? Kung matalo ka, magiging nobya kita sa isang araw. Ngayon, ang lupa na iyon ay nasa kamay ko. Panalo ako? Gabriel, huwag kang magulo dito, tatanggapin ko ang pagkatalo. Ngunit talagang hindi maaaring ngayon. Paano kung ipilit ko ngayon? Kaya, Ginoong Gabriel, pumunta ka rito ngayon para sirain ang aking okasyon. Wala kang karapatang magsalita dito. Ginoong Gabriel, ngayon, naghanda si Ricardo ng seremonya ng pagpapakasal para kay Maria. Dumating kang hindi inimbitahan para magdulot ng gulo. Sino ba talaga ang walang karapatang magsalita dito? Kaya, Binibining Maria, ikaw ba ay umatras? Pasensya na, Ginoong Gabriel. Pakiusap, umalis ka. Si. Ayos lang, magsaya kayo. Ngayon, malamang wala na lahat ang puntos ng pagmamahal. Imposible. Baliw ba siya? Hindi ko inaasahan na magiging ganun siya. Amo, huwag kang malungkot. Marami pang isda sa dagat. Sa isang basura na tulad niya, siya ay napakadeboto. Talagang pinagdudahan ko siya. Akala ko aakitin niya ako.
Ang tanga ko talaga. Ang pagiging tanga sa pag-ibig ay talagang bobo. Tumigil ka dito. Amo, hindi ka pwedeng uminom. Bakit tayo tumigil dito? Para pag-usapan ng isang pakikipagsosyo. Anong pakikipagsosyo? Amo, huwag kang uminom, okay? Kung sobra kang uminom, hindi kita kayang buhatin. Kahit isang patak. Ginoo, ano ang problema? Saan ang banyo? Daanan ito. Tayo na. Masaya ako ngayon. Uminom tayong lahat hanggang sa mahulog. Sige. Mauuna ako sa banyo. Okay. Hihintayin ka namin. At sulok na nakaturo pataas ay para sa babae. Tama iyan. Pero mukhang kakaiba. Maria. Maria, Gabriel, manyakis ka. manyakis ako? Anong ginagawa mo sa palikuran ng mga babae? Ito ang palikuran ng mga lalaki. Ano? Palikuran ng mga lalaki? Bilisan mo, itaas mo ang iyong pantalon. Hindi pa ako tapos. Kung kailangan mong umalis. Hindi, okay lang ako. Aalis na ako ngayon. Pasensya na sa nangyari. Napasok ko yung maling isa. Pasensya na. Anong ginagawa mo? Nagpaumanhin na ako. Si Ricardo ay basura. Hindi kanya deserve. Lasing ka. Oo, lasing ako. Pero hindi ka lasing. Mahal kita higit pa sa kanya. Ginoong Gabriel? Magpakita ka naman ng respeto. Lasing na lasing ka. Aalis na ako. Magandang oportunidad ito. Huwag mong sirain. Kung ganoon, hindi na ako magpipigil. Ang tagal na nating magkasama. Pero ayaw pa rin niya akong hawakan. Sa pagkakataong ito, mag-i-enjoy talaga ako. Maruming lalaki. Sa wakas, nagsasabi ka na ng totoo ha? Palagi kang nagsasabing mahal mo ako. Pero ang gusto mo lang ay ang katawan ng babaeng walang hiya. Bahagi lang yon ng plano, di ba? Mahal talaga kita. Anong problema? Nag-away ba kayo? Hindi. Tara. Umupo ka, umupo. Binibining Maria, sa masayang araw na ito, ayaw mo bang uminom? Oo. Uminom ka. Tara. Cheers! Malamang okay lang. Cheers. Maglaro tayo ng laro. Sige, lahat tayo'y. Maglaro ng 15, 20. Maria, Ayos lang. pasensya na, lahat. Si Maria ay hindi marunong uminom. Nakuha ko. Ingat. Maria, palagi kang mukhang inosente, di ba? Sa huli, napunta ka pa rin sa aking mga kamay. Sa pagkakataong ito, nasa kanyang panahon ng pagbubuntis siya. Subukan mong gawin ito ng ilang beses pa. Palagyan mo siya ng buntis ng isang beses lang. Sa susunod, hindi na siya madaling lokohin. Huwag kang mag-alala. Alam mo ang kakayahan ko. Si Maria ay isang tanga sa pag-ibig. Kung mabuntis siya ng anak mo, gagawin niya ang lahat ng sasabihin mo.
Pagkatapos ang pag-alam sa bahaging iyon ng liwanag na nakatagong negosyo at kung sino talaga ang nagmamay-ari nito ay magiging napakadali. Yung negosyong nabanggit mo, totoo ba ito? Siyempre, ang boss ay isang veterano ng liwanag. Nakita niya mismo na ang matandang hukluban na si Roberto ay naghiwalay ng bahaging iyon ng negosyo mula sa liwanag bago siya namatay. Kung tungkol sa kung sino ang nagtatago nito, nasa iyon na para mapakausap mo siya. Bahala na ako, kung hindi magtagumpay, tayo ay mayroon pa nito. Maria! Sa pagkakataong ito, hayaan si Ricardo na maayos na itala ang iyong mahalay na anyo. Hayaan ang lahat na makita kung ano ang itsura ng mapagmataas na binibining Maria. Kapag siya ay sinasakyan ng isang lalaki. Boss, may mali. Mukha kang payat, pero may kurba ka naman. Ang swerte ko ngayong gabi. Ang init. Tahan na, munting puta, malapit nang matapos. Maria, kahit gaano ka man lumaban, sa huli, napunta ka pa rin sa akin bilang laruan. Huwag kang mag-alala, titiyakin kong magsasaya ka ngayong gabi. Naglakas loob mong hawakan siya. Hawakan siya. Matapang ka, di ba? Pumunta ka sa impyerno. Ang init. Okay ka lang? Gusto mo ba? Tulungan mo ako. Masama ang pakiramdam ko. Ginoo, anong nangyayari sa inyo? Okay ba si ma'am? Siya. Tandaan mo ang sinabi ko. Huwag mong hayaang si Maria. Huwag mong hayaang masaktan si Maria. Huwag kang mag-alala. Protektahan ko siya. At saka, bago niya matapos ang kanyang pagsasanay, huwag mong sabihin sa kanya ang totoo. Liwanag ay nangangailangan ng isang karapat-dapat na tagapagmana, hindi isang munting dalagita. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Huwag kang umalis. Maria, mapapagawa mo ako ng mali. Ganyan talaga. Tungkol sa nangyari, bago ako dumating sa hotel, Hindi ako sigurado. medyo marami akong nainom. Bastardo Ricardo. Sinabi ko sa'yo na hindi siya mabuti, di ba? Hindi ka naniwala sa akin. Anong alam mo? Dahil nagtulong sila ni Elena. Gusto nilang saktan ang grupo ng liwanag. Kaya ako, Kaya nagpanggap ka lang sa kasal? wala kang pakialam. Umalis ka. May utang ka sa akin. Hindi ba tayo magkaribal? Sa totoo lang, medyo ka wili-wili kang karibal. Pero kung hahayaan mong ibagsak ka ng ganito, medyo mabibigo ako. Matigas ka pa rin.
Bakit mo siya binugbog ng ganyan? Hindi ko ginawa. Siya. Ganyan na siya nang dumating siya. Nahulog siya sa daan. Sigurado ka? Mukha ba akong sinungaling? Dito muna tayo magpahinga. Kalimutan mo na. Hindi nararapat. Mas mabuting umalis na ako. Leo. Kinuha mo ang kotse dahil may gagawin ka? Bilisan mo at magtanong. May available bang kwarto ang hotel na ito? Sandali lang. Walang available na kwarto. Tingnan mo ang ginawa mo. Gabi na. At wala tayong kotse at walang kwarto. Saan ako matutulog? Saan ako matutulog? Bahala ka. Ginoong Gabriel, bahala ka. Si. Buksan. Raid ng pulis. Anong gagawin natin? Wala akong ID card. Kailangan mong ipadala ang iyong assistant para sunduin ka sa istasyon bukas. Seryoso? Nagbibiro ka pa? Huwag kang mag-alala. May mga kakilala ako dito. Checkpoint. Pakita ng ID. Wala. Kailangan mong sumama sa amin. Ako ang tagapangulo ng grupo ng Perlas, Gabriel Sterling. Oh, Ginoong Gabriel, ikaw pala. Pasensya na, hindi kita nakilala. Bakit ka nandito? Ito ang presidente ng grupo ng Liwanag, Maria Vance. Nag-uusap kami tungkol sa bagong partnership ng proyekto. Bagong partnership ng proyekto. Ganoon. Sana maging maayos ang partnership ninyo. Bagong partnership ng proyekto. Ang pangit na dahilan. Naisip mo talaga yan. Sa tingin mo, kaya mo pang mas maganda? Wala. Subukan natin ang susunod. Ang bababa ng occupancy ng hotel? Hindi araw ng mga puso. Bakit maraming tao ang magstay sa hotel? Hindi ba sinabi ni Ginoong Gabriel na walang kwarto ang hotel? Marco, ang bastardo! Naglakas loob siyang magsinungaling sa akin. Hintayin mo akong makabalik. Sino ang nag-uusap tungkol sa akin sa oras na ito? Ginoong Gabriel, saan tayo ngayon? Ihatid mo muna siya. Sa ospital muna. Hindi pa natin nauunawaan ang tunay na dahilan. Hindi tayo pwedeng makipag-away sa bastardo na si Ricardo. Kung hindi, mabibigyan natin siya ng senyales. Opo, ma'am. Anong tawag mo sa akin? Anong tawag mo sa akin? Sabi niya. Sige, umalis na tayo. Nakainom ng sobra kahapon. Nabulag ang pandinig ko. Magpatuloy ka sa pagpapanggap. Tingnan natin kung hanggang kailan mo kaya. Tara na. Huwag mag-aksaya ng oras. Galaw, galaw, galaw. Galaw! Anong nangyayari sa'yo? Napakagandang oportunidad. Bakit naman? Wala akong ideya. Malapit na akong kumilos. May pumutok sa akin bigla. Tapos sinipa ako. Kaya hindi mo nakita kung sino? Nakita ko lang ang talampakan ng sapatos. Mga maruruming bastardo. Galit na galit siya sa akin. Nasa ospital ako. At hindi man lang ako binisita. Oo naman. Sino man sa gabi ng kanilang proposal na nilasing ng kanilang fiancé magagalit talaga. Ikaw, walang kwentang tanga. Hindi ko kasalanan. Buti na lang, hindi pa niya alam ang tunay naming pakay. Ano ang gagawin natin ngayon? Kung hindi gumana ang malumanay na paraan, gagamit tayo ng dahas. Parehong luma na trick. Pero sa pagkakataong ito, ang magandang bagay ay hindi mapupunta sa iyo. Binibining Maria, narito si Ginoong Daniel. Sabi niya, may mga kontrata na kailangang talakayin. Ang matandang iyan. Papuntahin mo siya sa silid pulungan. Siya nga pala. Sabi ni Direktor Elena gusto raw sumali. Elena, Kung hindi gumana ang malumanay na paraan, gagamit tayo ng dahas. parehong trick na naman. Sige, hayaan mo siyang sumali. Bukod pa, tungkol sa nangyari last time, hindi ko pa siya nababawian. Binibining Maria. Ilang araw na. Na-miss mo ba ako? Biro lang. Huwag kang sumimangot, Binibining Maria. Bukod dito, dahil nagtatrabaho tayo ng magkasama, maya-maya ay kailangan nating magkakilala ng malalim. Ang iyong puso, Binibining Maria, ay dapat kasing laki ng iyong dibdib. Hindi ba, Direktor Elena? Tama, si Daniel. Maya-maya, kailangan nating palalimin ito. Anong masama sa ilang salita? Kung ako, may ganitong pagkakataon, tiyak na pahahalagahan ko ito.
Tingnan mo si Direktor Elena. Siya ay isang babaeng kayang gumawa ng malalaking bagay. Daniel, kung gagamitin mo ang pamantayang ito upang sukatin kung kaya naming mga babae na gumawa ng malalaking bagay, hindi na kailangan para sa amin na pirmahan ang kontratang ito. Galit ka ba? Nagagalit ka, hindi ba? Binibining Maria, magaling ka sa lahat ng paraan. Pero masyado kang sensitibo. Sinasabi ko lang, wala pa akong ginagawa sa'yo. Bukod dito, ang sinabi ko ay totoo. Sa iyong itsura, sa hinaharap, kung ililipat natin ang ating mga pagpupulong, mula dito patungo sa isang hotel, anong kontrata ang hindi natin mapipirmahan? Paano kung magsimula sa aking kontrata? Sa usapin ng kita, bibigyan ko ang grupo ng liwanag, ng 2% bawas, walang problema. Daniel, Binibining Maria, Huwag kang magalit. Hayaan mo akong gumawa ng kape para sa lahat. Ang pagkakaisa ay nagdudulot ng yaman. Ang pagkakaisa ay nagdudulot ng yaman. Ang pagkakaisa ay nagdudulot ng yaman. Mahalaga ang negosyo. Tara, uminom tayong lahat ng kape. uminom na tayo ng kape. Nagbiruan na tayo. Daniel, dapat na tayong mag-usap tungkol sa negosyo. Binibining Maria, ang aking proposisyon. Seryoso, wala man lang pag-iisip? Daniel, gusto kong maintindihan mo ito. Ang partnership na ito, kayo ang nagmakaawa sa grupo ng liwanag namin. Sige. Usap tayo kontrata, usap kontrata. Ano ang kailangang baguhin? Binibining Maria, ang siklo ng pagsingil namin. Kung wala nang tanong si Daniel, pipirmahan na natin ang kontrata. Director Elena, ihanda ang kontrata. Ang init. Anong problema kay Direktor Elena? Sino ang nakakaalam kung ano ang problema niya? Ikaw ang mag-entertain kay Daniel. Ako na ang maghahanda ng kontrata. Binibining Maria, hindi, Binibining Maria. Direktor Elena, ano ang ginagawa mo? Daniel, tulungan mo ako. Ikaw mismo ang nagsabi. Bilisan mo. Kung gayon, sa palagay ko, malugod kong susundin. Sige, tatanggapin ko yan. Pulis ba iyan? Kailangan kong tawagan ang pulis. Dapat tapos na ngayon. Kailangan mong pumunta sa ating silid pulungan ngayon din. Kahit anong mangyari sa loob, kumuha ng mga larawan at ipadala sa akin. Kailangan kong kumuha ng larawan. Iyan ay dagdag. Sige, dagdag. Umalis ka ngayon. Ito ay dapat walang palya. Nakakatuwa. Tumigil ka diyan. Uy, Binibining Maria. Hindi ka nagtatrabaho dito. Anong ginagawa mo dito? Ako. Si Ricardo ba ang nagpadala sa iyo? Ibigay mo sa akin ang iyong telepono. Hindi, Binibining Maria. Isang malaking hindi pagkakaunawaan ito. Kailangan ko itong telepono para mabuhay. Darating ang mga pulis anumang sandali. Sasabihin ko sa kanila na pumasok ka ng walang pahintulot sa aking opisina upang nakawin ang aming mga lihim ng kalakalan. Tingnan natin kung naniniwala pa sila na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Wag. Ibigay ko na. Ibibigay ko sa iyo, hindi ba? Umalis ka. Nakuha mo ba? Kaya, nakuha mo ba? Siya iyon. Gusto nilang gamitin ito para takutin akong gawin ang isang bagay. Kaya bakit hindi sumabay na lang? Una, burahin ang anumang video na may mukha natin.
Nakatakas ng madali ang matabang baboy na iyon. Hindi ko pa ito na-save. Binibining Maria, alam mo na ang gagawin. Salamat sa pagtanggap. Sayang, hindi ikaw ang nasa ring. Ang 2 puntos ng kita na itinakda natin, hindi ko talaga yon ibibigay. Daniel, anong pinagsasabi mo? Hindi ko maintindihan. Daniel, lalaban ako sa'yo. Puta, ikaw ang nag-alok sa akin. Ngayon gusto mong magpakasanto? Huli na para dyan. Binibining Maria, kung ito ang iyong saloobin, sa tingin ko tapos na tayo sa kontrata. Maliban kung, sasama ka at makikipaglaro sa akin. Kung hindi, mapupunta ka, sa wala, sayang naman. Hindi, salamat. Daniel, mas mabuti pang alalahanin mo ang sarili mong sitwasyon. Pulis, nakatanggap kami ng ulat ng sexual na pananakit dito. Sino ang tumawag? Ako ang tumawag sa pulis. Itong lalaking ito. Inatake niya ang isa kong empleyado. Ako, wala akong ginawa. Siya yun. Siya ang lumapit sa akin. Inosente ako. Ano bang sinasabi mo? Bakit hindi ka tumingin sa salamin? Sa taba ng mukha mo? Bakit ako magkakagusto sa iyo? Sir, siya ang umatake sa akin. Makikipagtulungan ako sa investigasyon. Ano ang sinasabi mo? Hoy, ibagsak mo. Sir, talagang inosente ako. Hindi ka naniniwala sa akin? Pwede mong tingnan ang footage ng CCTV. Itong babaeng ito, ang mismong lumapit sa akin. Pasensya na, ang conference room ng kumpanya namin ay walang kamera. Ikaw. Maria, marumi ang laro mo. Teka lang. Teka. Maaari kang maghintay sa bilangguan. Ginoo. Kailangan mong sumama sa amin. Para saan? Inosente ako. Hindi ko ito tinatanggap. Gusto kong mag-apela. Isasakdal ko siya. Hindi ko ito tinatanggap. Maria, sinadya mo ito, di ba? Ano ang sinasabi mo? Hindi ko maintindihan. Kumusta? Natapos mo ba sa iyo? Nagtagumpay? Hindi talaga. Anyway, hindi lang talaga nangyari. Wala problema, natapos ko. Tingnan mo mismo. Pagkatapos ng nangyari noong nakaraan, nag-ingat ako. Nagplano ako ng backup. Kaya, Mapagkakatiwalaan ba natin ito? Sigurado ka bang ligtas ang mga binawi na mensahe? sigurado ka. Talagang maaasahan. Nakita ko na ang mga litrato. Talagang matibay. Mabuti. Siya nga pala, ano bang nangyayari sa iyo? Ako. Hindi pwede. Si Ricardo ay may pagkahilig sa kadalisayan. Kung malaman niya na si Daniel. Itong ATM natin, baka mawala ng tuluyan. Wala. Isang maliit na pagkakamali lang. Isang tabi na natin. Sa anumang paraan, pagkatapos ng insidenteng ito, tayo'y lubusang nalantad. Ano ang dapat katakutan? May kapangyarihan na ako sa kanya ngayon. Kung lumampas siya kahit kaunti, i-upload natin ang video online. Mahalaga sa kanya ang reputasyon niya. Panatilihin ang espadang iyon sa kanyang ulo, at susunod siya. Binibining Maria, narinig mo ba? Si Daniel ay sinentensyahan ng 10 taon. 10 taon. Narinig ko kay Marco na si Ginoong Gabriel ang nasa likod ng mga eksena. Ngunit kakaiba, hindi ba si Ginoong Gabriel ang aming pangunahing kalaban? Bakit kanya tutulungan? Huwag makialam sa mga bagay na pangnegosyo. Teka. Ikaw ba at ang sekretarya ni Ginoong Gabriel, si Marco, may pribadong koneksyon? Sige, sabihin mo na. Binibining Maria, ako. Ano ba ang pinag-uusapan niyong masaya? Ibahagi mo rin sa akin. Oh, lumabas na sa ospital agad? Mukhang hindi kita sapat na tinamaan noong nakaraan. Binibining Maria, ang pagputol ng ugnayan sa kanila, agad-agad. Walang problema. Malalaman ko rin kung ano talaga ang balak nila. Kaya sinasabi mo noong nakaraan sa hotel, ikaw ang nagpahampas sa akin. Sino pa? Ikaw, babaeng walang hiya. Kung ganoon, hindi na rin ako magpapaligoy-ligoy.
isuko ang mga impormasyon ng grupo ng liwanag tungkol sa nakatagong ari-arian. Kung hindi, kukunin ko ang mga litrato mo na nakikipagligaw-ligaw sa iba at i-post online. Kita mo, naglalabas na ang tunay mong ugali. Nakaterong negosyo ng liwanag. Binibining Maria, ano ang pinag-uusapan nila? Iyon ay bahagi ng mga ari-arian na pinaghiwalay ng aking ama bago siya namatay. Iyan ang ubod ng grupo ng liwanag. Ngunit sa loob ng maraming taon, hindi ko alam kung saan ito napunta. Hindi ko inaasahan na iyon pala ang kanilang layunin mula pa noong una. Maria, tumigil ka sa pagpapanggap. Kung ayaw mong mapost ang iyong mga litrato, ibigay mo ang gusto namin. Kung hindi, ang iyong iskandalosong mga litrato ay ipalalaganap na parang mga flyer. Hindi ako ang dapat mag-alala ngayon. Sa silid ng pagpupulong noong araw na iyon, ikaw at si Ginoong Daniel ay marami ring pinakuha na mga litrato. Elena, ano ang ibig niyang sabihin? Siya ay nagsisinungaling. Huwag kang maniwala sa kanya. Nagsisinungaling? Alam ng lahat sa kumpanya ang tungkol sa araw na iyon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, tanungin mo kahit sino. Ricardo, huwag kang maniwala sa kanya. Buong kumpanya ay nasa panig niya. Siyempre, kung ano ang sabihin niya, iyon ang susundin. Ganoon ba? Maria, hindi mo man lang mailigtas ang sarili mo. Kaya sinusubukan mong siraan si Elena. Sa tingin mo? Buwisit, ang kapal ng mukha mo. Hindi pa kita tinatanong kung bakit ka nagkakagulo sa kanya. Babaeng walang utang na loob. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Ibigay mo ang natitira sa grupo ng liwanag. Pagkatapos, lumuhod ka at dilaan ang tubig na ito sa sahig. Kung hindi, ipopost ko ang iyong mga litrato online para aliwin ang lahat. Hindi ko nga alam. Ngunit kahit alam ko, hindi ko ito ibibigay sa iyo. Hindi ka titigil hanggat hindi ka umaabot sa ilalim. Maria, huwag kang masyadong walang muwang. Yung mga litrato mo, nakita ko na mismo. Napaka-detalyado. Oh, detalyado? Sige, sabihin mo kung anong marka ang nasa katawan ko. Nakakatawa, nakita ko nga. Naalala kita. 3 nunal sa kaliwang dibdib mo. 1 pula, 2 itim. Kita mo? Hindi ako nagkamali. Hindi ako iyon. Ano? Maria, laruan ka lang ng mga lalaki. Kung sumama ka lang sa akin, hindi ka mapapahamak na madungisan ng matabang baboy na ganito, kawawa ka. Anong tinatawa mo? Natatawa ako dahil, kahit na naging kayo, uto-uto ka pa rin. Baka kalimutan na lang nating ito. Umalis ka. Sino ang tinatawag mong uto-uto? Dati akong nagtataka kung paanong ang isang direktor na tulad niya ay nagkaroon ng napakaraming pera para bilhin lahat ng mga mamahaling bagay na iyon. At binigyan kita ng napakaraming pera bawat buwan. Bakit hindi pa rin ito sapat? Kaya ginamit mo ang pera ko para suportahan ang ibang babae. Nakakatawa. Ang dami mong ginastos at hindi ka man lang niya pinahawak kahit minsan. Ricardo, kung ginastos mo lang ang pera mo sa mga pokpok, hindi kita hahamaking gaya ngayon. Puro kakalokohan. Akala mo ba lahat ay katulad mo na nagpapakamalamig na babae? Si Elena at ako ay nagpi-party gabi-gabi. Bakit hindi mo alam na ang may 3 nunal sa dibdib ay hindi ako, kundi siya? Anong sinabi mo? Nagsisinungaling ka! Ikaw yon! Alam mo kung sino. Kung akala ninyong dalawa kaya ninyo akong takutin gamit ito, pasensya na, mali ang kalkula ninyo. Ganon ba? Maria, nagbubuff ka lang. Hintay ka lang. Kapag dumating na ang mga litrato, makikita natin kung paano ka magmamakaawa. Naku, natatakot ako. Tigilan mo na yung pagpapanggap, Maria. Paano kung ganito?
Luhod ka ngayon at dilaan mo ang tubig sa sahig. May puwang pa para makipag-ayos. Di ba, Elena? Ricardo, naalala ko lang may gagawin tayo ngayon. Baka dapat na tayong umalis? Hindi pwede. Pumunta tayo rito para ayusin ang usapin sa putang ito ng minsanan. Bakit wala pa sila? Umalis na lang tayo. Hindi, baka hindi niya natanggap ang pera ko. Binibitin niya ako. Uy pare, nakuha mo na ba ang pera? Ngayon ibigay mo na ang mga litrato. Uy pare, nakuha mo na ba ang pera? Ngayon ibigay mo na ang mga litrato. Paano mo nakuha ang teleponong ito? Hindi, pera ko iyan. Dahil kinuha mo na ang pera, gagawin ko ang gusto mo. Ipadala ko sa iyo ang lahat ng mga larawan. Huwag mong ipadala! Huwag! Tingnan mong mabuti. Sino ang nasa larawang ito? Huwag kang tumingin! Huwag! Lumayo ka. Elena, sabihin mo sa akin kung bakit ka nasa larawang yon. Bakit kayo ng matabang baboy na iyan magkasama? Magsalita ka. Ricardo, pakinggan mo ako. Kasalanan niya lahat. Siniraan niya ako. Siniraan kita. Elena, kapag sinabi mo iyan, hindi ka man lang namumula. Tama, ikaw ang unang sumubok, nalasunin si Binibining Maria at saktan siya. Kung may dapat sisihin, ikaw mismo. Sarili mong hukay ang hinukay mo. Ricardo, patawarin mo ako, okay? Ginawa ko lahat para sa atin. Kaya ko ginawa lahat ito. Lumayo ka, maruming babae. Ginagastos mo ang pera ko araw-araw, at tinatawag akong walang silbi, na pinabayaan ko lang, pero itinatago mo sa akin ang ganito. Sa tingin mo masaya ang lokohin ako? Ricardo, hampas lupa ka. Ang pera mo galing din sa mga babae. Anong masama kung gumastos ako ng kaunti? Ginawa ko ito para sa iyo. Ibalik mo sa akin ang karangalan ko. Hinahanap mo ito. Ginoong Gabriel, bakit kayo narito? Nasaan si Maria? Binibining Maria, nasa opisina siya. Mukhang nakikipagtalo kay Ginoong Ricardo at kay Direktor Elena. Puntahan natin. Gago ka. Tama na. Akala mo ba palengke ito? Maria, sobra ba akong naging mabait sa iyo? Isuko ang impormasyon tungkol sa iba pang negosyo ng grupo ng liwanag, kung hindi. O gagamitin ko ito para hiwain ang iyong mukha. Ricardo, lumalabag ka sa batas. Baliw ka ba? Matagal na siyang siraulo. Mula sa pagdodroga sa akin hanggang sa pagsisikap na lihim akong kunan ng video, alin sa kanyang mga aksyon ang hindi labag sa batas. Kung hindi ako nagkakamali, ang aksidente sa sasakyan, noong araw na iyon ay inayos mo rin, tama ba? Tama, balak ko lang nasagasaan ka at patayin ka, at saka dahan-dahang maghanap. Hindi ko inaasahan na magiging masuwerte ka, pero dito na lang ang abot mo. Binibining Maria, takbo. Kalihim Santos, Maria, ang munting aso mong ito talagang tapat. Dahil ganoon ang sitwasyon. Kung hindi mo gusto na ang aso mong ito ay mahiwa ang mukha, isuko mo na ang impormasyon. Ricardo, baliw ka. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Kung hindi mo ako pinaglayo, laging pinagmamatyagan, nandito ba ako sa gulo? Sa pagbabalik tanaw, tama ang desisyon ko. Tigilan mo na ang kalokohan. Ibigay mo ang impormasyon. Hayaan mo akong magsaya. Baka kung manalo ako ng malaki, baka bigyan kita ng pabor. Binibining Maria, takbo. Tawagan mo ang pulis. Halika rito. Wala kang iba kundi aso ng putang iyon. Akala mo hindi kita magagalaw.
Ricardo, Umalis ka. Sinabi kong umalis ka. naririnig mo ba ako? Talagang hindi ko alam tungkol sa bahaging iyon ng negosyo. Kalokohan. Ikaw ang nag-iisang anak na babae ni Roberto. Kung hindi niya iyon iniwan sa iyo, sa akin ba niya iiwan? Hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Tama na, nagbago ang isip ko. Hubarin mo ang damit mo. Ano ang sinabi mo? Hubarin mo. Sinabi kong hubarin mo. Naririnig mo ba? Akala mo matapang ka? Ipapakita ko sa iyo ang halaga ng pagiging matapang. Binibining Maria, Binibining Maria, huwag, huwag. Ricardo, ibibigay ko sa iyo ang impormasyon. Huli na. Ngayon, huhubarin mo ang mga damit na iyan gusto mo man o hindi. Sinabi ko sa iyo na tanggalin mo iyan. Narinig mo ba ako? Ganyan ang gusto ko. Kung nakinig ka lang kanina, hindi ka sana nagkaganito. Naiipit ang zipper ko. Tulungan mo ako. Si. Panoorin mo akong hubaran ka ng paisa-isa. Masiyahan ka. Alis na. Sinabi ko bang pwede kang umalis? Naglakas loob kang dayain ako? Napalad ka kanina, naging pabaya ako. Ngayon? Dahil hindi mo kayang tanggalin ito sa sarili mo, tutulungan kita. Ricardo, sino ang nag-utos sa iyo nito? Wala kang pakialam, isipin mo na lang kung paano mo ako pagsisilbihan. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Nasaan siya? Ginoong Gabriel, Bugbugin ninyo siya. gaano kalala? Malapit ng mamatay. Sige, huwag kang mag-atubiling manakit. Opo, sir. Okay ka lang? Saan ka nasaktan? Tulungan kitang tumayo. Kalad ka rin ninyo siya palabas. Opo, sir. Sige. Okay ka na ngayon. Mukhang hindi naman pala kahanga-hanga si Binibining Maria. Umiiyak sa ganitong kaliit na bagay. At akala ko pa naman ay kalaban ka. Gabriel, sa oras na ganito, nagpapakatanga ka pa rin sa akin. Wala akong ideya sa sinasabi mo. Walang ideya? Si. Sa tingin ko, napakagwapo mo talaga. Gusto mo bang maging kasintahan kita? Binibini, hindi. Binibining Maria, hindi mo pwedeng biruin iyan. Si Ginoong Gabriel at ako. Ano naman sa kanya at sa akin? Magkaaway kami.
Dahil ikaw ang kaaway, kaya kami. Kampi ako kay Ginoong Gabriel. Tama, Ginoong Gabriel? Tama iyan. Binibining Maria, sa tingin ko hindi ka ganap na iyong sarili ngayon. Aalis na ako ngayon. Hayaan mong ipaliwanag ko, Ginoong Gabriel. Ingat, Ginoong Gabriel. Balik ka ulit. Ano ba? Maria, Gabriel, mga bastardo kayo. Hintayin nyo lang. Kapag nasa kapangyarihan na ako, isang araw, papatayin ko kayo ng napakasakit. Anong ginagawa mo? Sino yan? Tulong! Tulong! May gustong pumatay sa akin. Kung ayaw mong magdusa, manahimik ka. Sino ka? Huwag kang mag-alala, malalaman mo rin. Ginoo, para kang kapatid sa akin. Nasaan siya? Sa trunk. Ginoo, hayaan mo akong magpaliwanag. Hindi mo na kailangang magpaliwanag. Wala na ang bonus mo para sa ikalawang kalahati ng taon. Medyo hindi makatarungan, di ba? Malinaw naman. Ako. Marco, nagkamali ka na naman. Paano naging pagkakamali yon? Naging bahagi na ako ng kanilang laro. Umalis ka, nakakainis. Nasaan ito? May tao ba? May tao ba? Nasaan ito? Tigilan mo na ang pagsigaw. Ginoong Gabriel! Ikaw si Ginoong Gabriel ng grupo ng Perlas. Alam mo ba kung bakit ka dinala rito? At para saan? Alam ko, gusto mong tulungan kita na habulin si Maria, tama ba? Sumasang-ayon ako. Huwag kang mag-alala. Marami akong alam na sikreto tungkol sa grupo ng liwanag. Tutulungan kitang ibagsak ang liwanag para si Maria ay magdusa magpakailanman. Sa pamamagitan nga pala, may isa pa akong alam. Bahagi ng mga ari-arian ng grupo ng liwanag ay itinago ng matandang tusong si Roberto Vance at itinago. Ngayon, ang vice-tagapangulong si Antonio Vance ay pinaiimbestigahan si Ricardo Thorne. Kaya, ang nasa likod mo ay si Antonio Vance. Oo, siya iyon. Ginoong Gabriel, makatitiyak ka. Tiyak na makapasok ako mula sa loob. Kukunin ko para sa iyo ang material na ito. Kapag nangyari iyon, Hindi na kailangan. kapakipakinabang pa rin ito. Paano kung ang mahal na si Maria ay gamitin ang trump card na ito laban sa iyo? Hindi siya gagawa niyan. What? Una, ang ari-arian na iyon ay nasa kamay ko. Ibig mong sabihin nasa iyong kamay? Ikalawa, si Roberto Vance ang aking amang-amahan at si Maria ang siyang poprotektahan ko habang buhay. Ito. Paano ito nangyari? At ikaw ay paulit-ulit na sinubukang saktan siya. Kaya sabihin mo sa akin, Elena, paano mo gustong mamatay? Hindi ito maari. Dapat ikaw ang kaaway niya. Bakit? Iyan ay para sa hari ng impyerno. Hindi mo ako kayang hawakan. Ito ay labag sa batas. Tulong! Tulong! Tumigil ka sa pagsigaw. Nasa pandaigdigang katubigan tayo. Walang batas na naaangkop. Ginoong Gabriel, pakiusap, ipatawad mo ako. Magiging mabuti ako kay Maria mula ngayon. Magiging tapat mong lingkod ako. Pakiusap, ipatawad mo ako. Ginoong Gabriel, pakiusap, ipatawad mo ako. Pasensya. Hindi na kailangan. Hindi kita hawakan. Ngunit, maraming pirata dito. Masiyahan ka.
Ginoong Gabriel! Ginoong Gabriel! Ginoong Gabriel! Pakiusap! Ginoong Gabriel! Ginoong Gabriel! Ilang araw ang nakalipas. Isang yate sa pandaigdigang katubigan ay inatake ng mga pirata. Isang babae ang napatay. Ginoong Gabriel, natagpuan namin ang utak. Dapat ba tayong kumilos? Bago niya matapos ang kanyang pagsasanay, huwag mong sabihin sa kanya ang katotohanan. Liwanag. Nangangailangan ng karapat-dapat na tagapagmana, hindi isang munting dalagita. Huwag magmadali. Hindi pa oras. Sa pag-iisip, pumunta kami sa liwanag kahapon para sabihin sa kanya na ang lupain sa baybayin ay maaaring paunlarin ng magkasama. Tapos nangyari ito. Ngayon wala na tayong pagkakataon na sabihin sa kanya. Lahat ito ay kasalanan mo. Ginoong Gabriel, si Ricardo ay kinidnap mula sa ospital. Amo, nandito na siya. Ginoong Antonio. Ginoong Antonio. Pakiusap, bigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon. Gagana sana ito sa pagkakataong ito, pero may nanggago sa akin sa huling sandali. Bibigyan kita ng pagkakataon. Ang munting dalagitang si Maria ay magbibigay sa iyo ng isa pang pagkakataon. Ginoong Antonio, maaaring hindi mo alam, pero mayroon akong panlaban. Pero ano? Kailangan ko ang personal mong kooperasyon, Ginoong Antonio. Makikipagtulungan ako. Hindi ba baliktad iyon? Ginoong Antonio, ipinapangako ko, kapag nagtagumpay ito, garantisado ang kita. Ang lupain sa coastal, inagaw ito ng grupo ng Perlas. Kapag ikinalat ko ang balita, babagsak ang stock ng grupo ng Liwanag. Pagkatapos, lahat ng mga nakakontratang kasosyo ay darating na kumakatok. Pagkatapos, ang mahal na si Maria ay walang choice kundi gamitin ang asset na iyon para iligtas ang kumpanya. Ibig mong sabihin, Ginoong Antonio, ikaw ay isang shareholder ng grupo ng Liwanag. Ang pagbagsak ng stock ay sasakit din sa iyo, di ba? Bakit hindi ibenta lahat? Tapos kapag bumagsak na ang stock, bilhin mo ulit lahat. Kapag bumalik si Maria para patatagin ang merkado, maraming beses na dadami ang pera mo. magandang ideya. Kalihim? Kunin mo lahat ng aking shares sa liwanag. Lahat ng shares ko sa liwanag. At ibenta mo lahat. Lahat. Ginoong Antonio, sigurado ka. Oo. Makipag-ugnayan ka rin sa mga pangunahing bangko. At sa pangalan ng pangalawang tagapangulo ng grupo ng liwanag, umutang hanggat kaya nilang ibigay. Pero kung ibebenta mo lahat ng shares mo, hindi ka na magiging pangalawang tagapangulo ng grupo ng liwanag. Kung malaman ng mga bangko, isusumbong ka nila para sa pandarayang pinansyal. Ano ang dapat katakutan? Bago nila malaman, nabili ko na ulit ang mga shares. Pero ano ang tungkol sa panganib? Ano namang panganib? Napakagandang oportunidad. Hindi ko ito masasayang. Bastardo, magkunwari ka pa. Binibining Maria, hindi makakatulong ang pagsundot dyan. Para sa proyektong lupain sa baybayin, malapit na ang deadline ng kontrata. Pinipili tayo ng ating mga kasosyo. Hindi, kailangan ko pa ring habulin ang bastardong iyon. Binibining Maria, tungkol sa proyektong ito. Kaya ba nating bawiin ito, mula sa grupo ng Perlas? Huwag kang mag-alala. Hindi ko alam ang tungkol sa iba. Pero ang taong iyon na si Gabriel. Kilala ko siya sa puso. Tara na. Maria. Saan ka pupunta? Tito Antonio, bakit kasama mo siya? Nakikita ko. Kaya ikaw pala ang humahabol sa grupo ng liwanag. Huli na ngayon. Narinig ko kanina. Sino ang hinahabol mo? Isipin ko nga. Ginoong Gabriel, tama? Maria, tingnan mo ang sarili mo.
Ang pagkakuha ng lupain sa baybayin ay malaking bagay at inilihim mo ito. Kung malaman ng iba nating kasosyo, iyan ay isang sakuna. Ginoong Antonio, bukod sa akin, ikaw ang pinakamalaking shareholder ng kumpanya. Kung bumagsak ang kumpanya, ang iyong pagkalugi ay malaki rin, hindi ba? Hindi. Naibenta ko na lahat ng aking shares. Kahit bumagsak sa baba ang stock ng grupo ng Liwanag, wala na itong kinalaman sa akin. Binibining Maria, balak niyang, ganap na sirain ang grupo ng Liwanag. Ginoong Antonio, kailangan mo bang gawin ito? Talagang, noong panahong iyon, noong buhay pa si Roberto, siya laging nananaig. At ngayon ikaw, nasa itaas ka rin sa akin. Bakit? Tigilan mo na ang paglaban, Maria. Patay ka ngayon. Ang totoo, tungkol sa lupain sa baybayin na nakuha ng grupo ng Perlas. Naikalat na namin ang balita. Ano ang sinabi mo? Ano ang sinabi mo? Isasalin ko para sa iyo. Sabi niya hindi makakaligtas ang grupo ng Liwanag ngayong araw. Hindi ka makakapasok. Binibining Maria, tungkol sa proyekto ng pagpapaunlad ng lupain sa baybayin. Kailangan ko ng paliwanag. Ginoong Reyes, ano po ang nagdala sa inyo rito? Ako? Kailangan kong pumunta. Kung hindi, naloko mo na sana ako. Sabihin mo na. Ano na ang nangyayari sa proyekto sa baybayin? Kumalma ka muna. Ano pa ba? Napunta na ito sa grupo ng Perlas. Hindi na natin magagawa ang proyekto. Ginoong Reyes, isinusumpa ko sa inyo. Maayos ang proyekto, walang problema. Anong garantiya ang mayroon ka? Yan ang grupo ng Perlas. Kanselahin ang kontrata. Kanselahin mo agad. Ibalik mo lahat ng aming paunang pondo sa konstruksyon hanggang sa huling sentimo. Pero ang unang bayad, Pero ano? Sinasabi ko sa iyo, kapag nag-expire na ang kontrata ng konstruksyon, kung hindi pa nagsimula ang konstruksyon, magkakaroon ka ng paglabag sa kontrata. May babayaran kang bayad parusa. Binibining Maria, ano ang gagawin natin? Na- Lahat ng pondo sa konstruksyon ay napunta sa pagbili ng materyales. Kami. dahil gusto ni Ginoong Reyes na kanselahin na. Ako na ang maglalabas ng sarili kong pera para bayaran ito. Sige, ganyan dapat. Maria, ang tapang mo. Naglabas ka lang ng 10-10 milyon ng ganyan-ganyan lang? Nagtataka ako. Magkano ba ang kayamanan ng pamilya Liwanag para patuloy kang magbayad ng ganyan? Anong ibig mong sabihin? Maria, hindi mo ba akalain na sa amin lang sinabi ang balita kay Ginoong Reyes? May 4 na kasosyo sa kabuuan. May natitira pang 3. Lahat? Pumasok kayo at mag-usap tayo. Binibining Maria, binigyan mo na ng refund si Ginoong Reyes, tama? At para sa pera mula sa aming 3 kumpanya, gusto rin naming ma-refund. Eksakto, Binibining Maria. Kung hindi, kung kumalat ang balita, maaaring isipin ng mga tao na may nangyayari sa pagitan mo at ni Ginoong Reyes. Tama ba? Eksakto, Binibining Maria. Kaya, i-refund mo ba muna ang akin, o kay Ginoong Wang at Ginoong Cruz? Magkano ang nasa personal na account ko at ang working capital ng kumpanya kung pagsasamahin? 75 milyon sa kabuuan. Sakto lang iyon para sa 3 kumpanya. Pero kung kukunin natin ang perang iyon, mauubos lang. Ibigay na lang sa kanila. Binibining Maria, Ibigay mo na sa kanila. Kayo 3, magsasalita ako ng diretsyo. Kapag napunit na ang kontrata, yang matabang baboy wala nang kinalaman sa inyong lahat. Matabang baboy? Tawag mo dyan matabang baboy? Wala ka nga niyang proyekto. Sino sa tingin mo niloloko mo? Tama yan. Sa tingin ko, dapat mong itago ang matabang baboy na yan, para sa sarili mo.
Sana hindi ka nito masakal. Umalis na tayo. Bakit hindi kayo lumayas? Huwag kang magmadaling palayasin kami. Simula pa lang ng palabas. Ano pa ang gusto mo? Binibining Maria, sa dami ng kasosyong sumisira ng kontrata at ninanakaw ang mga mahalagang proyekto, gaano katagal sa tingin mo tatagal ang grupo ng liwanag? Pasensya na, Binibining Maria. Kumusta naman ang kasalukuyang grupo ng liwanag? Sa tingin mo, kaya mo pa itong panatilihing nakalutang? Nabalitaan ko hindi lang mga kasosyo ang umaatres, maging ang iyong bise tagapangulo ay nagbenta na ng kanyang mga bahagi at iniwan na ang liwanag, kaya kailan ka aalis? Antonio, ikaw ang nagdala ng mga reporter na ito. Eksakto. Kapag lumabas ang balitang ito, ang stock ng liwanag ay babagsak bukas. Maria, tapos ka na. Seguridad. Itigil ang pag-film, lumabas kayo lahat, Binibining Maria, sagutin ng diretso, malapit nang mabagsak ang grupo ng liwanag, Binibining Maria. Lahat ng kasosyo ay nag-terminate na ng kontrata, walang likwididad, ang personal na account niya ay walang kahit isang sentimo. Maria, sa pagkakataong ito, tapos ka na. Binibining Maria, tumingin, nagli-livestream sila, sa ganitong rate, ang presyo ng stock namin ay, nakikita na ng lahat ngayon, ang grupo ng liwanag ay nagsara na, mahigpit na sarado. Tama siya. Kung magpapatuloy ito, ang stock ng grupo ng liwanag ay babagsak ng todo. Hindi pa huli para makialam. Oh, Maria. Ang grupo ng liwanag ang natitirang assets na saan sila, ilabas mo na lang. Ilabas? Ilabas? Para lamunin ninyong mga buitre? Wala akong alam, at kahit alam ko, hindi ko sasabihin sa inyo. Sige, panoorin mo ang grupo ng liwanag na mabankrupt. Panoorin mo ang gawa ng iyong ama na mawala. Talaga? Pakiramdam ko kabaligtaran. Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin, hindi ang liwanag ang babagsak. Kundi kayong mga dalawang mukha, walang utang na loob, at mga taksil na hampas lupa. Ang grupo ng liwanag ay hindi ang malulugi. Pero kayong dalawang mukha, walang utang na loob, at mga traidor na bastardo. Maria, parang walang nangyari. At ngayon naglalabas ka ng walang kwenta. Tingnan mo ang sarili mo. Kahit bumaba ang mga Diyos mula sa langit, hindi ka nila maililigtas. Maria, hindi kita sinasadyang masaktan, pero dapat ibenta mo na ang shares mo at tumakas na. Ang Tito Antonio mo, alang-alang sa ating matagal na samahan, ay tutulong sa iyo. Kukunin niya ang mga shares mo, kahit atubili. Tingnan mo, paano kung 5,000? Ginoong Antonio, sa iyong kasalukuyang kapangyarihan, ang 50 milyon ay hindi bagay, di ba? 5,000 piso lang iyan. Maria, tingnan mo kung gaano kabait si Ginoong Antonio sa iyo, dapat kang pumayag agad. Kung tutuusin, ito ang gawa ng patay mong tatay. Kung hindi ka pumayag, baka hindi mo makuha kahit ang 5,000. Binibining Maria, ano ang gagawin natin ngayon? Ayos lang. Ang lalaking iyan na si Gabriel ay manonood lang. Kaugnay ni Gabriel, muntik ko nang makalimutan siya. Para itulak ka sa ganitong punto, talagang kailangan ko siyang pasalamatan. Oo, kailangan ko rin siyang pasalamatan. Kung hindi, paano nalalaman ng kumpanya ang laking daga na katulad mo, di ba? Maria, malapit ka nang mamatay, at nagmamatapang ka pa. Dahil sobra kang nagpapasalamat sa kanya, paano kung tawagan ko si Ginoong Gabriel ngayon? Pumunta siya rito ngayon. At hayaan kang mamatay ng mabilis. Magandang ideya. Tawagan mo na si Ginoong Gabriel. Sigurado ako. Si Ginoong Gabriel ay talagang sabik sa araw na ito. Sige, tawagan mo na. Ikaw nagsabi niyan. Ginoong Gabriel, si Ricardo ito. Malapit nang magbangkarote ang grupo ng liwanag. Gusto mo bang sumama sa amin? Bigyan ng lakas ng loob ang ating Binibining Maria. Ginoong Gabriel, nakarating na kami sa kumpanya ni Ma'am.
Tulad ng nakikita mo, sarado ang mga pinto ng grupo ng liwanag. Nagtatago sila, at tumatanggi sa mga panayam. Tinataya na, dahil sa lahat ng mamumuhunan ay umatras sa proyekto sa baybayin. Ang kanilang daloy ng pera ay natuyo na, at maaaring malugi ang liwanag. Narinig ko na ang liwanag ay nagsisimula na ganap na magkawatak-watak. Kasalanan ko ito. Dapat inanunsyo ko sana ang balita ng pinagsamang pagpapaunlad muna. Tiyak na nasa ilalim siya ng maraming pressure ngayon. Sigurado. Pagkatapos ng lahat, hindi alam ni Binibining Maria na nasa panig niya ka. Kung iba pa iyon, nasira na sana sila ngayon. Ginoong Gabriel, ito si Ricardo. Ricardo, Ang grupo ng liwanag ay malapit ng malugi. Gusto mo bang pumunta rito at bigyan ng suporta ang ating Binibining Maria? nasa liwanag ka? Hindi lang ako, nandito rin si Antonio. Ang pagbagsak ni Maria ay malaking ginawa ni Ginoong Antonio. Nandoon kayong lahat? Mabuti. Maghintay ka roon, kasama si Antonio. Pupunta ako agad. Pagdating ko roon, siguradong personal kitang pasasalamatan. Ho! Narinig mo ba yun, Maria? Malapit na rito si Ginoong Gabriel. Ibigay mo ang iniwan ni Roberto. Ibigay mo ang mga asset na yon. Bakit nagmamadali? Hayaan munang bumaba pa ng kaunti ang stock. Tama. Hindi nagmamadali si Maria. Pwede mong pag-isipan ng matagal. Hindi mo naman pinaplanong hintayin hanggang bumagsak ang stock para bumili ng mura, di ba? Matalino, hindi lang ako bumibili ng mura. Lahat ilalagay ko. Matalinong plano. Ibenta ng mataas, ikalat ang masamang balita, ibaba ang presyo. Tapos bilhin ulit. Kapag napilitan akong ibalik ang overseas assets ng liwanag para iligtas ang kumpanya, kikita ka ulit ng malaki. Hindi lang yon. Nakaipon din ako ng malaking pondo. Naghihintay na bumagsak ang stock ng liwanag, tapos bibilhin ko lahat. V. Sa oras na yon, magkakaroon ako ng 45% ng shares. At ikaw, 40% lang. Sa oras na yon, ang opisina ng chairman na ito dapat sa akin na naman. Sa oras na yon, dadalin mo ang natitirang assets ng liwanag at kukunin ko na lang. Wala pa namang gabi, nananaginip ka na agad. Nananaginip? Makikita mo pagdating ng panahon. Dahil sobrang kumpiyansa ka, hayaan mo akong manghula muli. Pagkatapos ibenta ang stock. Huwag mong sabihin bilang vice chairman ng grupo ng liwanag, umuutang ka ng malaki ulit. Sa halagang yan, pandarayang pinansyal yan. Ilang dekada sa bilangguan. Ano ngayon? Kahit malaman ng bangko, dahil sa mga koneksyon ko, maaari kong patagalin hanggang sa bumagsak ang grupo ng liwanag. Tapos bibilhin ko na lang. Lahat ng plano mo'y nasa isip mo na. Ginoong Gabriel, mabilis kayong nakarating. Binugbog ng ganito, pero lumalaban pa rin? Talagang dedikado kayo. Ginoong Gabriel, tara na. Kampi tayo. Hindi ko akalain na magiging ganito si Binibining Maria. Ano sa palagay mo? Hindi ba nakakatuwa? Hindi naman. Ang lahat ay nasa kontrol. Nasa kontrol. Aba, nasa kontrol ha, Maria. Nagpapakatapang ka lang sa harap ng iyong karibal, si Ginoong Gabriel, o natatakot kang mapahiya? Sinabi ng aking amang-amahan na patigasin siya, pero tila hindi pa sapat ang magiging pinuno ng grupo ng liwanag.
kailangan niya. Sige. Mukhang kailangan kong paigtingin ang laban upang pilitin kang harapin ang katotohanan. Marco. Ipakalat mo ang balita. Ang grupo ng Perlas ay tututok sa grupo ng Liwanag sa bawat larangan. At ang proyekto, sa baybayin. Ano mang kumpanyang nakipagtulungan sa Liwanag, hindi sila gagalawin ng grupo ng Perlas. Ginoong Gabriel, hindi ba tayo nandito para? Gawin mo lang ang sinasabi ko. Tigilan mo na ang kalokohan. Pero ayaw mo rin ng bonus sa susunod na taon? Marco, huwag kang umalis. Maria, si Marco ay aking katulong. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan? Ano ang ginagawa mo? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Sa panlabas, ikaw ang aking pangunahing karibal. Pero sa totoo lang, ang iyong puntos ng pagmamahal sa akin ay sobrang taas. Ano ang pinagsasabi mo? Paano naging posible iyon? Ang puta ay puta. Hindi ako makapaniwalang gumamit ka ng ganyang kahiyahiyang paraan para akitin ang ating Ginoong Gabriel. Maria, kung alam ng iyong ama na bumaba ka sa pagbebenta ng iyong katawan para iligtas ang kumpanya, babaliktad siya sa kanyang libingan. Wala kang alam. Ikaw ang walang alam. Ang ating Ginoong Gabriel ay ang presidente ng grupo ng Perlas. Nakita na niya ang lahat ng uri ng babae. Talaga? Ginoong Gabriel. Dahil nakita mo na ako, hindi na kailangan magpanggap pa. Paano mo nalaman? Sekreto iyon. Maria, bakit hindi na lang ako ang akitin mo? Baka makapagsalita ako ng mabuti para sa iyo kay Ginoong Antonio. Nakakatawa ba iyon? Ginoong Gabriel, wala kang respeto sa akin. Sino ka ba? Isang traidor na aso lang, isang walang hiyang hamak, isang walang kwentang talunan na sumakay sa palda ng babae. Sa tingin mo karapat-dapat ka sa respeto ko? Hindi kita katapat, Ginoong Gabriel. Ngunit isipin mo, kung wala ako, bumagsak ba agad si Maria? Kung wala ako, naalis ba ng ganon kadali ang iyong kaaway? Sino nagsabing gusto ko siyang alisin? Kanina lang, sinabi mong plano mo na maghintay hanggang sa bumaba ang stock ng grupo ng Liwanag at saka bilhin lahat pabalik. Pero paano kung ang stock ng grupo ng Liwanag ay hindi bumaba kundi tumaas? Ginoong Gabriel, ano ang ibig mong sabihin dito? Eksakto kung ano ang sinabi ko. Marco, ipakalat ang balita. Ang proyekto sa baybayin ay bubuo ng magkasama ng grupo ng Perlas at grupo ng Liwanag. Hindi, Ginoong Gabriel, baliw ka. Ang iyong grupo ng Perlas sana'y nakuha mo na ang buong premyo para sa iyong sarili. Bakit ibibigay ang mga benepisyo sa iba? Iba? Sino ang iba? Ricardo, hindi mo pa alam, di ba? Sa ibabaw, tayo'y magkaaway na pangako. Ngunit sa totoo, tayo'y mga magkasintahan noong bata. Mga magkasintahan noong bata? Ito. Hindi lang iyon. Ang ama ni Maria ay aking amang-amahan din. Siya mismo ang nagpalaki sa akin.
ang paghabol kay Maria ay isang pagsubok lamang na inilaan ng aking amang-amahan para sa kanya. Imposible. Iyan ay talagang imposible. Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isa pang maliit na lihim. Hindi ka ba naghahanap para sa mga industriyang hinango mula sa grupo ng liwanag? Ang grupo ng perlas ay... Hindi. Itinago mo rin sa akin. Alam mo na mula pa sa simula, kaya naman naging mahinahon ka palagi. Tito Antonio, ang dapat mong alalahanin ngayon ay hindi ang isyong iyon. Tama, ang mga stocks, ang aking mga stocks. Bilhin agad ang mga stocks ng grupo ng liwanag. Bilhin hanggat maaari. Mabilis. Ginoong Antonio, ang mga stocks ng grupo ng liwanag ay nabili na lahat. Ano? Ano? Bakit bumili ng lahat ng stock? Maraming shares na umiikot sa merkado kaninang umaga. Kahit ikaw ay nakatuklas niyan, Antonio, akala mo hindi ko gagawin? Ikaw pala. Binili mo lahat ng mga shares ng liwanag sa stock market. Tito Antonio, kalimutan mo na ang posisyon ng VP sa liwanag at ang bangko. Paano mo iyon ipapaliwanag? Ang bangko. Hoy, Director Lim. Narinig ko Ginoong Gabriel. na ang VP ng grupo ng liwanag ay nagbitiw na. Ginoong Gabriel, Alam mo ba? Ano, hiningi ka niya ng pautang? Ito ay pandarayang pinansyal. Oo, tama. Tawagan mo siya ngayon. Bakit mo ako tinitingnan? Palakasin ang volume ng iyong telepono. Darating ang karma. Salamat, Director Lim. Antonio, ang gawin mong ito ay lantarang pandarayang pinansyal. Naiintindihan mo ba? Director Lim, isinusumpa kong babayaran ko ang bangko. May interes. Lahat. Paano ko ipapaliwanag ang record ng utang na ito sa aking mga nakatataas? Mawawalan ako ng trabaho bilang direktor dahil sa iyo. Pagkatapos, ipapakulong kita. Mabubulok ka roon ng mahigit 1 dekada. Director Lim, pasensya na. Director Lim, pakiusap. Tulungan mo ako. Director Lim, Director Lim. Ano na naman? Kasalanan mo lahat. Sasakaling kita. Ito lahat ay iyong napakatalinong ideya. Ibalik mo ang mga stocks ko. Ibalik mo ang posisyon ko. Ibalik mo ang buhay ko. Ikaw, matandang hukluban. Kung hindi ka naman gahaman sa grupo ng liwanag, bibigyan ba kita ng payong iyon? Karapat dapat ka riyan. Ikaw talaga. Ano? Ibigay mo yan sa akin. Papatayin kita. Ibigay mo yan sa akin. Ibaba mo yan. Hindi ako yan. Hindi ako yan. Hindi ko sinasadya. Hindi ko sinasadya. Hindi ako yan. Hindi ako yan. Hindi ko binawa. Maria. Pakiusap, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Maria. Mali ako dati. Kasalanan ko lahat. Binulag ako ng kasakiman. Dahil ako ang iyong dating nobyo, pakiusap iligtas mo ako. Dating nobyo? Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin iyan? Pakiusap, iligtas mo ako. Ricardo, sa lahat ng kalokohan mo, magmuni-muni ka sa kulungan. Hindi. Hindi ako pwedeng makulong, bata pa ako. Hindi ako pwedeng makulong, talagang hindi. Kailangan kong makaalis dito. Takbo. Saan mo akala makatatakas ka? Tawagan mo ang pulis, bilis.
Kita mo. Anong sinabi ko sa'yo? Saan tayo ngayon? Sa Perlas. Ipapakita ko sa iyo ang kumpanyang mamamahalaan mo balang araw. Ano? Si Ginoong Gabriel ba ay magre-retire para maging supportive na asawa? Wala akong ideya kung ano ang ibig mong sabihin. Kumusta? Sige, ipapasa ko iyan. Binibining Maria, si Ginoong Reyes ang nasa linya. Ginoong Reyes? Oo, May iba pa siya. tinanong niya ang tungkol sa kontrata, kung kailan natin ito muling pipirmahan. Matapos niyang pag-isipan, nagpasya siyang huwag nang kanselahin ang kontrata. Sabi niya sa panahon ng krisis ng grupo ng liwanag. Bilang kasosyo, hindi siya maaaring umatras. Madali para sa kanya sabihin iyan. Sinabi lang niya iyan dahil narinig niyang nakuha na ng grupo ng liwanag ang proyekto. Sina Ginoong Cruz at Ginoong Garcia. Ibaba mo na lang. Mula ngayon, ang tanging kasosyo ng grupo ng liwanag ay ang Perlas. Tara na. Magsinturon ka. Handa na. Ang ruta papuntang munisipyo ay nakaplano na. Munisipyo? Hindi ako. Si Marco. Ha? Nakalimutan mo? Noong huli, sinabi mong isasama mo si Kalihim Santos para magpakasal. Ha, Hindi po, boss. Pwede bang huwag kang magkalat ng chismis? Sige. Tara na. Hindi pa tayo kumakain ng tanghalian. Saan tayo pupunta? Munisipyo. Destinasyon, munisipyo. Sinimulan na ang nabigasyon.